Welcome back. Welcome back sa bundok natin. Dito pa rin tayo. So, ayan. Ito po yung lugar na kinalakihan namin. Ito mismo. Ayan, bahay ng kapatid namin. Yan ang bahay niya. Yan ang bahay niya. Sila ng daddy namin, yung kapatid ng nanay namin na dalawang binata. 65, ay hindi, 74 na pala si daddy. 74 at saka yung isa 66 ba yun? Si daddy Jico at saka si daddy Vito. Yan, sila yung kasama ng kapatid namin dyan sa sa lugar na to. Yung kapatid po namin, hinayaan na namin silang maiwan dito sa bundok, dito sa probinsya, kasi para may kasama yung dalawang daddy namin. Yan. Kala mo daming bubong, no? Akala mo maraming bubong, pero dalawa lang talaga ang bahay dyan sa baba. Yan. Mga ano nila yan. Mga tambayan, kusina, labahan, mga ganun-ganun. Alam mo naman dito sa probinsya, di ba? May kanya-kanyang ano yan. So, yun. Pababa na tayo. So, ayan guys. Ito yung lugar kung saan talaga kami lumaki. Itong kapatid ko na naiwan dito sa lugar na to, siya yung kapatid ko na kasama ko talagang lumaki. Kasi siya yung 2 years, more than 2 years lang yung age gap namin. Kaya ganun. Kung ano yung memories ko dito sa bukid, yun din yung memories niya. Ganon. Kasi kami yung laging magkasama dito. Kaya mahal na mahal namin tong lugar na to guys. Kasi kung baga, nandito lahat ng childhood memories namin. Yang kapatid ko na yan, ayaw niya talaga sa Maynila. Siya lang ang bukod tanging naiwan dito. Ayaw niya talaga umalis dito. Kinuha na namin siya dati pa, 10 years ago. Pero ayaw niya talaga. Mas gusto niya talagang bumalik dito, kaya yun. Bumalik silang magkakamag-anak. Yung asawa niya at yung anak niya. Bumalik sila rito. Hinayaan na namin para at least meron kasama sila ni daddy dito. Yung dalawang matandang binata na kapatid ng nanay namin. So sila yung nagdadamayan dito. Kasi may edad na rin yung mga daddy namin. Kaya hinayaan na namin sila rito. Pero sa nakikita ko, mas maganda nga mas gusto ko pa yung buhay nila dito kasi diba? Alam nyo na, dito kasi sa probinsya, malaya ka sa lahat ng bagay, or alam mo yun, hindi ka nape-pressure sa mga obligasyon na kakaiba, diba? Diyan sa Maynila, bawat galaw mo, kailangan meron kang pera, diba? Dito, kahit papano, hindi mo kailangan ng pera. Pwede ka lumabas ng bahay. Sa Maynila, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na wala kang dalang pera. Diba? So, yun. Babalik na lang ako ng Maynila. Hindi pa nawala tong ubo ko. Tsaka siko. Sorry. So, yun. Napakahirap ng buhay namin dito nung maliliit pa kami. Pero ang saya. Sobrang saya namin dito. Ayan, maraming kawayan. So, alam niyo na yung kwento ko dati na kapag yung ulam namin pag wala kaming pagkain na masarap, paglasing tatay namin, yung mga kaldero, plato, baso, etc. Ay nako, nagpa-flying saucer sila dyan sa puno ng kawayan. Sabi ganun, oo, totoo yun. Pagkaayaw ng tatay namin ng pagkain, katapon niya lahat yan pag nalasing. Kinabukasan, siya rin ang kukuha. Ano siya, hello? Siya ang nagtapon, siya rin ang kukuha. Ano ka? Diba? Di kaya sisirain niya yung pintuan. Kasi yung mga pintuan, bintana, gawa lang yan sa kawayan. Pag nagwala yan, tatadyakan niya, sisipain niya, tanggal. Kinabukasan, siya rin naman ang gagawa. Alangan kami, ano siya, hello? O, diba? Kaya ako takot ako sa lasing. I have so much memories to remember. Okay. Ang
galing ni Ate A. Pati kalabaw, kinakausap niya. Pati kalabaw, nagkakaintindihan silang dalawa. Takot ako lumapit dyan. Mamaya na lang. Ayaw niya. Kain pa siya ng kain. Uyan mo lang ko, no? Dali ay, para... Ayun na yung kalabaw. Ang galing. Alam niya kasi nandun na yung nanay niya sa baba. Tumakbo na rin siya. Oh, ang galing. Ang galing. Alam niya nandun na yung nanay niya. Buti pa yung kalabaw nakakaintindi. Buti pa yung kalabaw nakakaintindi. Kung nasan yung nanay, nandun din yung anak. Tamo, ang bilis niyang tumakbo pababa. Ito si ate hindi nakakaintindi. Ganun pala yon. Kailangan paunahin mo lang yung nanay, susunod yung anak. Sana all. Nakakaintindi. So yun na nga, uuwi na kami. Kasi nanguha lang kami ng langka at saka yung kalabaw. Binaba namin yung kalabaw. Kasi ano oras na? 7 AM. Marami pa kaming gagawin. Luluto na kami. Kasi mamayang lunch. Marami kaming mga visitors. Aming mga kamag-anakins. Mga kamag-anakins namin. Magkita-kits yung mga magaganda at saka mga pogi mamayang lunch. Aakyat sila dito sa bundok. Para to meet yung mga kamukha nilang pangit. Diba? Ganun lang yan. Once in a blue moon lang kami magkita-kita. Kaya kailangan namin silang ipagluto ng makain. Diba? Para happy. At yun na nga. At yun na nga ang inyong inday ay Ow! Sakit yun ah. Kawawa yung pa ako dito. Kawawa yung aking paa. Paa na nga lang yung maganda sa akin. Nasisira pa. Nasisira pa. At dahil maaga pa, iniwan ko yung aking magic sombrero. At sa totoo lang, pawis na ako. Alam nyo guys, meron kami dito